Deuteronomio Kapitulo 31. Utos ni Moises kay Josue at sa Israel. At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. At kanyang sinabi sa kanila, ako'y may 120 taon sa araw na ito, hindi na ako makapaglalabas at pumasok, at sinabi ng Panginoon sa akin, huwag kang tatawid sa Jordang ito. Magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo, at iyong aariin, si Josue ay magpapauna sa iyo, gaya ng sinalita ng Panginoon. At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sehon, at kay Og, na mga hari ng mga Amorreo, at sa kanilang lupain na kanyang nilipol. At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo, at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniutos sa iyo. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni manggilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila, at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon, ay siyang nagpapauna sa iyo, siya'y say sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matatakot ni manglulapaypay. At isinulat ni Moises ang kautosang ito, at ibinigay sa mga saserdote na mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon, at sa lahat ng matanda sa Israel. At iniutos sa kanila ni Moises, na sinabi, sa katapusan ng bawat 7 taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag. Pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin ay iyong babasahin ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae at mga bata, at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang kanilang marinig, at upang kanilang pag-aralan, at matakot sa Panginoon mong Diyos, at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. At upang ang kanilang mga anak, na hindi nakakilala, ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos, habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Jordan upang ariin. Inuutusan ng Diyos ang Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit, tawagin mo si Josue, at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan, at si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. At ang Panginoon ay napakita sa tolda, sa isang tila halijing ulap, at ang tila halijing ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, at ang bayang ito'y babangon, at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain, na kanilang pinaruroonan upang sumagit na nila, at ako'y pababayaan, at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. Kung magkagayoy ang aking galit ay mag-aalab laban sa kanila sa araw na yaon, at aking pababayaan sila, at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, at sila'y sasakmalin, at maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila, na anupat kanilang sasabihin sa araw na yaon, hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin? At ikukubli ko nga ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa, sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga Diyos. Ngayon ngay sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito, at ituro mo sa mga anak ni Israel, ilagay mo sa kanilang mga bibig, upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. Sapagkat pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba, ay pipahit nga sila sa ibang mga Diyos, at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagan nila, at sisirain ang aking tipan. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatoto ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpo ko. Ang aklat ng kautusan na inilagay sa kaban. Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito ng araw ding yaon, at itinuro sa mga anak ni Israel. At kanyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun, at sinabi,
ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila, at ako'y sa iyo. At nangyari, nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat, hanggang sa natapos. Na nagutos si Moises sa mga Levita, na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon, na sinasabi, kunin ninyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos, upang do'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Sapagkat talastas ko ang iyong panghihimagsik, at ang iyong matigas na ulo, narito, nabubuhay pa akong kasama ninyo, sa araw na ito, kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon, at gaano pa kaya pagkamatay ko. Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi at ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig, at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Sapagkat talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mangagsisisama at mangaliligaw sa daan na aking itinuro sa inyo, at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw, sapagkat inyong gagawin niyaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito, hanggang sa natapos.